Heist. Mami, ang alam mo lang gawin ay magbasa ng mga nabilang tungkol sa mga mayamang lalaki. Yung iba nga dyan, niloloko at mama at papa nila. Pero pagdating sa akin, ako pang niloloko. Kung ganyan ka, kailan ka pa makakahanap ng kasintahan? Ay nako, magpatuloy ka na sa ensayo. Sige na, sige na, sige na. Naku, miss! Dumating na ang asawa mo! Ano ba sinasabi mo? Ikaw, asawa mo ang dumating. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo? Yan ay pag-ibig na pagsubok. Pag-ibig na pagsubok sa iyong nakakabatang kapatid sa sekta. Malapit na itong dumating. Pagsubok? Master, anong ibig sabihin? Nakalimutan mo na ba ang nangyari 5 taon ang nakalipas? 5 taon? Nung bumaba ko ng munok para sa ating pagsubok, hindi ko inasahan na... Ikaw, nakainom ka ng gamot. Ikaw rin naman na. Pareho lang tayong may kailangan sa isa't isa. Paninindigan ko ang ginawa ko sa'yo. Ibig mo bang sabihin, sa pagkakataong iyon, nagkaroon kami ng kagmayan ng kapalaran? Maldita bata! Aray! Nawala ka na naman sa sarili mo. Ngayon, malapit na ang iyong pag-ibig na pagsubok. Kung sa loob ng 1 buwan, hindi mo siya mapapangasawa, magkakaroon ka ng panganib sa buhay mo. 1 buwan lang? Eh, wala yon. Hindi naman siguro isang... Sandali, 1 buwan? Ako? Lolo, pwede mong palipasin muna ng kaunti? Tingnan niyo si Mami, nanig ka sa salamin. Halika, Mami, bumaba ka ng bundok kasama ko. Ipapakasal kita kay Daddy. Ganang kabilis? Tandaan mo, alagad ko. Kulang ka sa swerte sa yaman. Bago ka mag-asawa, wag na wag mong pahintulutang malugi ang magiging asawa mo. Nako, Mami, nasa panganib si Daddy. Bilisan mo. Takbo. Ay. Ano to? Kumain ka ba ng tukang patay na bibe? Ang tigas ng ulo mo. Daddy, kising ka na. Si Daddy pala, isang malaking CEO. Sayang nga lang, may kinakasama siyang masamang babae. Nilakang mga dokumento tungkol sa pamilya. Kung si Daddy lang pinakasalan ni Mami, hindi sana siya napahamak. Anong tunog na yun? Kahapon, muntik ka na namatay. Si Ma'am ay nagligtas sa'yo. Buti nila at tumating si Mami sa oras. Kung hindi, ang mga binti mo, hindi mo na magagalaw at nahulog ka sana sa bangit na matay. Ang naririnig ko ba ay ang boses at isip ng batang ito? Ano bang iniisip mo? Kaibigan, yung daddy, bawal basta-basta tumawag ng ganyan. Salamat sa inyo sa nangyari kahapon. Anong gusto niyong kapalit? Ibibigay ng pamilya Lu. Daddy, ayaw namin ng kapalit. Gusto ni Mami na magpakasal sa'yo. Anong sabi mo? Ayan! Kamusta ka na? May nasaktan ka bang parte ng katawan? Nang malaman kong nawawala ka, malas mabalik ko sa pag-alala. Kapag nalaman ko kung sino may gawa nito, hindi siya patatawan ng pamilyang Lu. Ayos lang ako. Pinapaimbestigahan ko na kay Secretary Jane. Pinapahanap ko na. Ah, oo nga pala. Sinong dalawang ito? Sila? Sila ang mga tagapagligtas ko. Magandang araw po. Ako si Jiang Xiaoxiao. Ito ang mami ko, si Jiang Han Yue. Salamat sa inyo sa pagsagip ni Ayan. Anong gusto niyong kapalit? Tutugon ng pamilya ang kahit ano. Kahit ano talaga? Baka pwede rin ba? Kung ganon, gusto kong pakasalan siya.
Ano? Gusto mo si Ayan ang pakasalan mo? Ang direkta naman niya. Baka ang dinim nito ay madismaya. Si Ayan at ako ay may kasundo na sa kasal. Siya yun. Ang masamang babae na tagang pumatay kay Daddy. Siya yun. Ang masamang babae na tagang pumatay kay Daddy. Sino nagsasalita? Miss, itiligtas niyo si Ayan. Lubos kami nagpapasalamat. Kaya ganito na lang, ang pamilyang Lu ay magbibigay sa inyo 10 milyon. Magkano? 10 milyon? Ang pagbibigay ng kabayaran ay bagay ng pamilya Lu. Hindi na kailangang istorbohin si Miss Kim. Ayan, si Shish yung fiancé. Paano mo siya nagagang kausapin na ganyan? Kung malalaman ito ng ate na ito, pagkatapos nito, palalayasin siya at aabusin ng kanyang asawa. Pagkatapos ng ilang taon, yung masamang babae pa, magkikipagsabotan sa asawa niya para pahirapan siya. Sa huli, mamamatay siya sa gutom sa lansangan. Ewan ko, kung sa oras na yun, ay handa pa rin siya na ipagtanggol ang masamang babae. Bata, anong kaluko yung sinasabi mo? Magkaibigan sina Kinshishi at ang panganay na babae. Paano niya isasama ang panganay? Ate, ano nangyayari sa'yo? Wala naman siyang sinasabi. Ako ba? Narinig ko bang tinay sa puso ng batang ito? Miss Jang, ito ay 10 milyon. Kunin mo ang perang ito at magiging quits na kayo ni Ayan. Ayoko. Hindi na bibilang pera ang pag-ibig. Miss Jang, sa tingin mo ba kulang yan? Kung ganun, dadagdagan ko. Sino ka ba? Anong karapatan mo magdesisyon para sa kanya? Dahil akong fiancé ni Ayan. Fiancé daw? Ang galing mo naman. Eh akong ina ng anak niya, ha? Daddy, nakalimutan mo na ba? 5 taon na nakalipas, nasa hotel ka na kasama si Mami. Hindi yun pang bata. Pagkatapos noon, nagkaroon si Mami ng ako. Ikaw ang babaeng yun 5 taon nang Hindi nakalipas. ko rin totoo yan. Kung ikaw nga ang babae, ang pamilya nyo, ay 5 taon na naghanap sa'yo, bakit ngayon ka lumitaw? Ano mong ebidensya mo? Daddy, ang ebidensya ay ako. Ayan, Miss Jang, ang dami mo sinabi. Siguro uhaw ka na. Kukuha muna ko ng siya para sa'yo. Masamang babae. Natatakot na baktan sila ni Daddy ang kasal nila. Mamaya lang, mababasag niya ang tsaa, masusugat ang kamay niya, at isisisi kay Mami para utusan ni Daddy ang ating yanap na palayasin si Mami. Imposible. Hindi naman ganun si Shishi. Miss Jang. Ayan, Ningning. Huwag yung si Miss Jang. Ako lang naging pabaya. Tama siya. Nangyari nga. Ito pala launching tea ng 1982. Napakasarap. Ate, isama mo muna si Miss Kim para magpagamot ng sugat. Pero, kanina. Tara. Totoo ba talagang sinasabi ng bata? Kailangan ko silang isama mag-ina pabalik sa pamilya Lu. Dapat kong alamin kung si Kinshishi at ang lahat ng ito, ano ba talaga nangyayari? Wow! Mami, parang dati nakita ko ng bagay na ito. Ang bilis pa ng tumakbo eh. Mami, marunong ka bang gumamit ito? Siyempre marunong. Tingnan mo si Mami. Sige po. Yung nangyari kagabi, ituloy ang investigasyon. Opo, Presidente. Paano nga magamitin itong bagay na to? Presidente, may lisensya ba si Madam? Hindi ko alam. Bakit? Naku po, ang sasakyan ninyo! Diyan nyo eh! Mami! Secretary Jin, tumawag ka ng ambulansya! Mami! Yung sasakyan! Ito, kasang ko paano to? Ang hirap naman gamitin! Ikaw... Ito... buti na lang walang nasaktan. Ayos lang ako. Pero ito... Parang nasira ko. Wala rin namang problema. Magpadala na lang ulit ng kotse.
mga laro nun banda. Daddy, ang laki ng bahay mo. Ang lambot ng upuan. Ngayon ako nakapos ganito. Daddy, gutom na ako. Asawa ko, gutom din ako. Huwag kang basta tumawag ng ganyan. Mula nang masugatan si Mr. Lu sa binti, matagal ko na siyang hindi nakita na ganito kasaya. Agad ko nang ipapahanda ang tanghalian ng iyong misis at ng bata. Asawa Daddy, ko, ang galing mo talaga. Tara. Luyan! Hindi ko akala maglalakas na punta lang sila rito sa bahay. Huwag mong kalimutan, ang kasal mo kay Shishi ay si Lola na pa siya. Gusto mo bang mamatay si Lola sa galit? Ano uri ng pamilya ang Lu family? Kung mag-aasawa ka, dapat ka pantay sa antas natin. Ito si Jiang Hanwei, isang babae lang na walang kilalang pinagmulan. Walang pera at kahit itsura, wala rin. Tingnan mo ang mukha niya. Ayan, hindi ka nga gusto nila sa simula pa lang. Ngayon, kung kangasalahin mo pang kasundo ng kasal sa pamilya Ken, tsak na babawin nila ang shares mo. At pagkatapos, papalayasin ka pa sa pamilya Lu. Halika na, Xiao Xiao. Mukhang sa ngayon, hindi pa tayo kayang tanggapin ng Lu family. Mommy, para saan po ito? Anong gagawin natin dito? Yung ate ng daddy mo, ayaw sa atin kasi. Feeling niya, hindi tayo bagay sa kanila, kaya gagamitin natin ito para kumita ng pagkasal ko. Ayos! Mahirap ang buhay, kaya si Diwatay kakayod. May pera, magbigay naman. Walang pera, magnakaw. Tignan mo yung batang yun. May dalang malaking maso. Halos kasing taas lang niya. Kaya ba niyang buhatin yun? Mga gatang palabas lang, madalas ko nang nakikita. Kapag pumalpak ang palabas mamaya, matututo rin tumino. Oo nga, sa tingin ko rin. Ang unang palabas, bato sa dibdib. Babaksak ka naman lang naman sa dibdib. Xiao Xiao, Lika. Sige po. Bato sa dibdib? Kalokohan. Mami, gusto kong masagin ito. Sige, basagin mo. Isa, dalawa, tatlo. Ang galing naman! Ang lakas ng batang ito! Sobrang lakas niya! Isa pa! Sabay, Oo nga, sige isa na. pa! Oo nga, sige na, isa pa! Ano naman, Mami? Gusto ko ng isa pa. Sige na nga, isa pa. Shanyaw. Wow, Wow! Ang Silver Legend! wow, Mama. Parang kumain ako na ng nakabuti. Parang nalasan ako ng halusinasyon. Ikaw, ayan. Huwag mong sisinsinin. Wala rin siyang alam. Hindi niya alam na alis ng gano'n si Miss Jiang. Mas mabuti pang umalis siya. Malapit na rin bumalik si Mama. Hindi ko hayaan yung babaeng niya na makadikit kay Mama. Hindi siya ganong klaseng babae. Siya ang tagapagligtas ko. At bukod pa dito, may pangalan siya. Siya si Jiang Hanwei. Gamitin ang lahat ng yaman ng Lu Corporation para ipagpatuloy ang paghahanap. Opo. Wow! Ang galing mo talaga, Mami. Mami, lumipad ka pa na mas mataas. Wow, Mami. Go, Mami, go. President, baka hindi ka maniniwala. Parang nakita ko lumilipad ang misis mo. President, parang si misis at ang batang babae nasa harapan nagpe-perform. Nagpe-perform? Hindi. Siguro kaninang tanghalian may nakain lang akong hilaw na mushroom. Mami. Salamat sa lahat. Salamat. Magbigay naman kayo. Sige na. Salamat. Salamat po. Salamat, salamat. Salamat po. Pagpalain sana kayo. Eto, Wow. ang dami nating kinita. Oh, ang galing. Ayos. High five. Daddy. Daddy. Luyan, bakit ka nandito? Bakit ka rin nandito? At yung ginawa mo kanina,
Paano mo nagawa yun? Wala yon. Sana lang sa kamay. Ano, magaling di ba? Ang dami ko pang kinita. Dumating na ang pulis. May natanggap kaming ulat. May dalawa daw dito na gumagawa ng kalokohan. Ah, grabe naman. Sino nag-report? Xiao, takbo! Ah! Sa wakas, dumating na tayo. Kung hindi pa, pupunta na ako para makita ang aking great grandma. Jiang Hanyue, alam mo ba, nadinala mo si Xiao Xiao at biglang umalis. Nagkakabahala yun sa akin. Nag-alala ka ba, ha? Sa susunod, huwag mo nang gawin yun. Naintindihan ko. Alam ko na. Kaya lang sa akin ng ate mo dahil wala akong pera para pakasalan ka. Kaya nandun ako para kumita para sa'yo. Xiao, buksan mo ang bag. Sige. Tingnan mo. Luyan, pwede mo bang bilisan ang pagpapakasal natin? Kung sakali sa loob ng isang buwan, hindi pa rin ako makapag-asawa. Talagang mamamatay ako. Sige. Ang galing! Mami, hindi ka mamamatay! Yes! Kung ikaw talaga yung taong yun 5 taon nang nakalipas, ako ang mananagot sa'yo at kay Xiao Xiao. Kahit hindi ikaw, ako pa rin. Ayan. Saktong balik mo, kakausap na ni Mama at tungkol sa'yo, plano ka raw nila at si Shishi na magdaos ng engagement pagkalipas ng 10 araw. Hindi ako pumapayag. Hindi yan ako papayag. Hindi yan ako papayag. Yan ang sinabi ko. Mali ako. Uulitin mo pa ba? Hindi ba umalis na kayo? Bakit bumalik pa kayo sa pamilya Lu? Ako ang nagpabalik sa kanya. Aba! So ikaw palang babaeng sumira sa relasyon ni Kuya at ni Ate Shishi. Ang kabit na yon. Uy! Xiaoyi, huwag mong sabihin yan. Si Miss Jiang naman kasi, may anak na siya kay Ayan. Siguro mas mabuti pang umalis na ako. Uy, Ate Shishi! Hindi ka dapat umalis. Kuya, ang babaeng ito, hindi pa kasal pero may anak na agad. Tapos lumalapit pa sa'yo. Kung pakakasalan mo siya, mag-ingat ka. Baka pagkalipas ng ilang taon, magiging berde ang buhok mo. Kuya, ikaw nga dapat magpakulay ng birdie sa buhok mo. Hoy bata ka! Anong pinagsasabi mo dyan? Kasi yung pera mo, malapit nang maubos sa scam. At yung nililigaw mong babae na online, may iba pa siyang karelasyon at isa pa siyang lalaking marami ang paa. Salamat sa padala mo, Kuya Yi. Mahal kita. Mwah. hindi ko akalang ganito pala siya. May kakaibang hilig. Ako? At saka yung lalaking marumi ang paa, kasabotin masamang babaeng yon. Mamaya, magpapadala yan ng link. Kapag rinik mo yon, ubos lahat ng pera mo. Walang matitira. Malulupo ka sa scam. 1 taon pa, maluloko ka pa ulit ng lalaking marumi ang paa para ibentang dugo at bato mo. Ikaw! Kalokohan yung sinasabi mo! Kuya Yi, kamakailan lang, natuklasan ko isang super saya na laro ng Vera online. Mas marami kang puhunan, mas malaki ang kita mo. Ikaw lang sinasabihan ko nito, walang ibang nagkakaalam. Hindi pwede mangyari to! Totoo ba to? Si Ching Ching? Halatang bata pa siya! Baka, tama na naman ang hula niya. Nung una, si Xiaoyi ay talagang nagsabi na ang girlfriend niya isang online streamer. Di ko inasahan na isa pala siyang scammer. Ayon sa malit na nobela, nagsimula ang lahat mula kay Kinshishi. Kaya't nagtatapos din ito sa kanya. Biskin, ang kasunduan ng ating dalawang pamilya ay orihinal na pinagkasunduan ng parehong panig. Ang pasalitang kasunduan ng lolo ay hindi maaasahan kaya hindi kita pagkakasalan. Pagkalipas ng 10 araw, kayo ay dapat ng pakasal. Alam ko na ang tungkol sa lahat na nangyari sa inyo. Si Shishi ay batang aking pinapanood na lumaki. Alam kong lahat ng tungkol sa kanya. Bukod pa rito, ang tungkol sa iyong engagement ay desisyon ng iyong lolo. Dahil iniligtas mo si Ayan, hindi ko na alalahan ang mga nakarang pangyayari. Ito ay 50 milyon. Kunin mo na. At kayo man ang pamilya Lu. 50 milyon? Kaya pala, isa na naman itong imposter na para lang sa pera. Hindi maganda, ang mama ni Daddy. Solid ay mapapahamak kesa masamang babae. Ano? Mapapahamak si Mama? Saan galing ang boses ng bata? Tita, pasensya na. Kahit na talagang gusto ko nito. Pero,
Kumpara sa 50 milyon, ayoko pa rin makasama sa inyo sa kamatayan. Pagkatapos ng isang taon, ang panganay na babae ay namamatay sa kasala dahil sa gutom. Ang ikalawang anak na lalaki ay mananakaw ng mahalagang date at mapapalo ang kumpanya. Mamamatay siya sa bilangguan. At ang bunso anak na lalaki ay madadala ng masamang babae at ibibenta ang dugo at tukuyan ang kidney niya. Dahil natupasan ko ang layunin ng masamang babae na itulak ko sa hagdat na mata. Lola, hindi na magtatagal ang buhay mo. Bibiro ka ba? Anong sabi mo? Ma, Takang narinig ko ay boses ng puso ng bata, kaya na magkitang hinaharap. ipapaimbestiga ko kay Secretary Jean ang lahat ng tungkol sa maliit na bata. Hindi ko nahahayaan na mangyari muli ang ganitong bagay. Yung maliit na bata, kung ano-ano pang sinasabi at tinatake pang mama ko, makikipaglaban ako sa'yo! Miss Jiang, bakit mo hinayaan ang bata na magsalita ng ganitong kasamang mga salita? Ayos ka lang ba? Bakit? Kaya mabawal magsalita ng totoo? Ang babaeng kagaya mo, na may masamang puso, ay hindi karapat-dapat na mapangasawa ang pamilya Kung hindi namin. lang dahil malapit na ang kapalaran ko sa pag-ibig at mamamatay ako kung hindi ko siya papakasalan, akala mo ba gusto kong pumasok sa pamilya ninyo? Dati, kami ni Xiao Xiao ay tahimik lang na naumuwi sa bundok. Araw-araw, ay nagbabasa lang kami ng kapalaran sa iba. Hindi ba't masaya yun? Bakit kailangan pang pumasok sa pamilya ninyo? Akala ko, ay magiging kapag-ipakinabang. Ngunit, pinahirapan niyo pa kami. Ang apat ninyong tao sa pamilya, 8 mata, hindi makita ng mga isang peking inosente. Tapos sinasabi pa akong malupit, Xiao Xiao. Tayo na. Sa totoo lang, may mag-aalala kasi na guro mo. Kung mamamatay si Mami, mamamatay na lang. Hindi natin sila pagsisilbihan. Kanina, mali si Xiaoyi. Ako nang humingi ng tawad sa kanya. 5 taon nang nakalipas, sinabi ko na aalagaan kita. Kaya huwag ka nang umalis. Mami, huwag kang umalis. Ayoko nang mamatay ka. Pero ayan, si Jiang Hanyue, hindi niya kailangan pinatunayan sa'yo na siyang taong iyon, 5 taon na nakalipas. Paano kung nilaloko ka lang niya? 5 taon nang nakalipas, binigyan ko siya ng isang token. Jiang Hanyue, naalala mo pa ba? Ito ang jade pendant ko. Aalagaan kita. Parang isang jade pendant yon. Mami, ilabas mo na. Naalala ko, ipinasok ko na ito sa bag. Ayan. Ang jade pendant na sinasabi mo, ito ba? Paano ito napunta sa'yo? Naisip mo ba na ako palang babae yung 5 taon na nakalipas? Ayan, ang jade pendant na sinasabi mo, ito ba? Paano ito napunta sa'yo? Naisip mo ba na ako palang babae yung 5 taon na nakalipas? Ang jade pendant na ito, bakit parang pamilyar? Ito, kuya! Ito nga pala ang jade pendant mo! Mama, mukhang itong ang kay Ayan. Kung ikaw talagang babaeng yun 5 taon nang nakalipas, bakit bago nito hindi mo sinasabi? 5 taon na nakalipas, pagbalik ko sa bansa, nabangkrap ang pamilya Ken at dahil sa pagkakamali, nangyari ang relasyon natin. Alam kong hindi mo ako gusto kung para sa peking reputasyon ni Mrs. Lu. Mas natatakot ako na tingnan mo ako ng pagkasuklam. Mabuting bata, pinahirapan ka, pasensya na. Walang problema, Tita Lu. Para kay Ayan, lahat ay sulit. Grabe talaga! Napaka-touching! Jiang Hanyue, buksan mo mga mata mo at tingnan mo ng malinaw na si Kuya at si Shishi ay tunay na magkasintahan. Ikaw ay isang aksidente lamang. Nakita mo ba? Nandito na lahat ng mga token sa pagmamahalan. Ano pa bang sasabihin mo? Sinungaling ka! Lumayas ka sa pamilya Lu! Mami, ang jade pendant na ito, parang meron din ako nito. Ha? Nasaan? Tingnan nyo. Talaga? Magkapareho sila? Mayroon din siya. Paano nagkataon na ganito? Dati, ang jade pendant na ito ay dala ko mula pagkasilang ko. Ibinigay ito sa akin ni Mami. Alam ko na kung bakit pamilyar ang jade pendant na ito. Ngunit, hindi ko na matandaan. Tingnan ko nga. Tama ang oras, lugar, at tao. Lahat ay tugma. At ang jade pendant na ito, Ma, hindi kaya siya talaga anak ni Ayan? Kung hindi man, magpa-DNA test tayo. Ayan, ang 2 jade pendant na ito, napaka-imposible naman. Naniniwala ako kay Xiao Xiao. Hindi siya nagsisinungaling. Ang batang ito, kakaiba talaga. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Baka ginaya lang niya pagkatapos ipakita ni Shishi ang jade pendant na ito. Ang pendant na ito, 5 taon na nakalipas, ay personal ibinigay sa akin ni Luyan. Bakit ko kailangang gumaya nito?
5 taon ang hinanap ng pamilya Lu. Ang taong ayaw lumabas. Paano makakaparang sa tamang pagkakataon ng kami ni Luyan ay magpakasal? Miss Jung, palagay mo sinasabi na ang bata ay anak ni Ayan pero wala kang patunay na pagiging magulang. Baka natatakot ka lang na ma-excuse kapag ginawa ito. Gusto kong sabihin sa buong pamilya ni Daddy, kung si Daddy ay papakasal ng masamang babae, iiwasan itong mga bid ng kumpanya ni Daddy para mapabagsak ang kumpanya. At sa huli, mamamatay siya sa bilangguan. Pero, hindi ko pwedeng sabihin, baka bumagsak sa akin at mamamatay. Tama na! Kung anak ko si Xiao Xiao, ako mismo ang gagawa ng DNA test. Miss Kin, balis ka na. Ikaw, Titingnan ko kung sino ang aalis sa akin bilang manugang! Lolo. Bakit ka bumalik? Hindi ka ba nagpunta sa ibang bansa para magpagaling? Uminom ako ng gamot na hiningi ni Shi kay Wu Ji Yixian. Mas mabuti na ako ngayon. Kung hindi ako bumalik, Shi, hindi mo alam kung gaano kadelikado ang sitwasyon mo sa kanila. Uji Yenshan? Mommy? Kailan mo binigyan ng gamot si Grandpa ni Daddy? Wala naman na. Wala nga. Lolo Lu, ayos lang ako. Huwag mong sisihin si Ayan at si Miss Chan. Ako lang labi sa kasal na ito. Kung hindi, hayaan na lang natin. Ganun na lang ang trato nila sa'yo. Ikaw, sila pa rin ang pinagtatanggol mo. Ngayon na nandito ako. Ang kasal na to, tignan ko kung sino ang aatras. Lolo, pero si Ayan at si Miss Zhang, may anak na sila. 3 taon nang nakalipas, nagkaroon siya ng aksidente sa kotse. Kung hindi dahil kay Shi na nakapansin at nakaligtas sa kanya, buhay pa ba ngayon? Kaya pala, ang paa ni Luyan ay nasira sa aksidente 3 taon na nakalipas. Shi, may utang na buhay ka kay Luyan. Kung itatanggal ang kasal na ito, anong magiging kalagayan ng mundo? Tingnan natin ang ating pamilya, Lu. Ang bata ay maaaring manatili. Ang kasal na ito ay kailangang ituloy. Kung hindi ikakasal, gusto pang agawan si Shasha sa akin. Mandarambong ka. Lolo, si Tita Kin ay nagkaroon ng atake sa puso. Ako ang gumamit ng lahat ng resources ng Lu upang hanapan siya ng akmang donor. Ako rin ang nagdala ng pinakamagaling na medical team mula sa ibang bansa upang buhayin siya. Sa mga nakaraang taon, nagbigay ako ng napakaraming proyekto si Kin. Hindi mabilang para muling pagsikat ng Kin kapag pag-uusapan ng utang na loob sa mga nakaraang taon. Nabawi ko na lahat ngayon. Ang utang na ito sa buhay, paano mo babayaran? Kung ikaw ay manghas sa pagkasalan ng babaeng ito, agad ka nang umalis sa pamilya, Lu! Kung ikaw ay manghas na pagkasalan ng babaeng ito, agad ka nang umalis sa pamilyang Lu! Pa, maupo ka muna. Si Lolo ay nag-aalala lang tungkol sa reputasyon ng pamilya Lu. Hindi niya kailanman tinatanong ang opinion Ikaw! ko. Mr. Lu, hindi ko rin naman kailangan pumasok sa pinto ng pamilya Lu. Pero, 5 taon na nakalipas, nagkaroon ako ng ugnayan kay Luyan. Kapag nagpakasal, maalis ang aming ugnayan. At may papangalagaan kong aking buhay. Huwag kang mag-alala. Sa unang araw ng kasal, sa 2nd araw, maghihiwalay tayo. Sa 3rd araw, babalik ako sa bundok. Kung ganun, masaya ng lahat, hindi ba? Jiang Hanyue, akala mo ba hotel ako? Na gusto mong pumasok kung kailan gusto mo? Hindi naman ganon. Nakikita ko lang kasi na hindi masayang pamilya mo. Pero ang kasal, hindi naman pwedeng hindi ituloy. Kung mamamatay ako, si Xiao Xiao, wala nang magiging ina. Pa, ang kasal na ito, pagdating sa huli, ay isang bagay na may pagmamahalan. Kung hindi, pwede pa nating pag-isipan. Pinapagawa ko na kay Secretary Jin para sa akin at kay Xiao Xiao ang DNA test. Kung si Xiao Xiao ba talagang anak ko, malapit nang lumabas ang resulta. Tungkol naman kay Kinshishi, hindi ko kailanman magpapakasal sa kanya. Lolo. Pa. Lolo! Lolo. Pa. Bilis, tumawag ka ng ambulansya. Lolo! Kailangan namin ng ambulansya. Bilis. Kinshishi, anong binigay mo sa lolo ko? Ako? Anong binigay mo sa kanya kanina? Bitawan mo ko. Maaari kitang tulungan para makapasok sa pamilya Lu at makukuha ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lu. Sino ka ba? Bakit ako magtitiwala sa'yo? Dahil may gamot ako makakapagpagaling sa matanda. Ang gamot na ito ay pwedeng magpalala sa kondisyon ng matanda. Pero sabay naman ito ay magdudulot ng pagkadepende. Kung mawala ang gamot na to, mas gugustuhin niya mamatay na lang. Pagbalik mo sa akin, sasabihin ko sa iyo kung sino talaga ako. Kaya pala ang masamang babae ay nakuha ang gamot mula sa iba. Kapag ininom ang gamot na ito, magiging depende si Lolo dito at ang pangarap sa buhay niya, nakakamatay ito. Ito'y lason, galing kay Kinshishi at sa kanyang kasamahan. Mama, hindi tagol paro kapag pagaling.
Siya anyway, si Lolo ngayon ay critical na at kailangan niya uminom ng gamot. Kung madelay, maaari kong managot. Ayusin mo muna ang sarili mo. Pag-isipan mo mabuti. Ang ginamit mo kanina, gamot ba o lason? Talaga bang marunong ka sa medisina? Magtiwala ka sa akin. Xiao. Ngayon mahina ang kanyang kaluluwa. Si Mami pansamantang nakalak sa kanyang kaluluwa. Ang sunod, lahat na sa iyo na. Mami, panoorin mo ako. Mami, pupunta na ako sa Kumaniyan para iligtas ang tao. Sino ka? At bakit ka nandito sa Underworld? Kayo, ibalik niyo ang aking lolo. Ngayon din. Sige na! Naglalakas loob ka sa teritoryo ko! Ang laki ng tapang mo! Sa langit at sa lupa, anong hindi ko kayang gawin? Pero kayo, sa Underworld, pati kaluluwa ng lolo ko ay inalipos na ninyo. Ikaw ang reincarnation ni Z-Way Star? Sino bang walang mata sa mundong ito? Nainis mo ko ng todo. Anong sabi mo? Ikaw. Dahil binugbog mo sila, huwag niyo na akong bugbugin ulit ha. At saka, ikaw mismo ang pumasok sa hukuman niyan. Hindi ko na ito pakikialaman. Kung ganon, dadaling ko ng taong yon. Ang lolo ni Daddy ay naghihintay pa sabay para sa atin. Dalhin natin siya ngayon. Bilisan niyo. May ibang bagay pa kong aayusin. Hindi ko na kayo aabuti ng paalam. Master Yan, bata pa yun. Mga ilang taong gulang lang. Bakit ginawa niya ng exemption? Siya ang reinkarnasyon ni Z-Way Star. Isang taong may malaking kapalaran. Kung siya ay mag-isa lamang, ako'y hindi matatakot sa kapalaran. Ngunit sa kanyang likuran, ay may mga Diyos at banal. Tahimik ang hukuman ng Yama. Ayoko magdulot ng gulo. Umuwi na tayo. Ma! Dali natin si Lolo sa ospital! Ang batang ito isang manloloko! Bakit kayo naniniwala sa kanya? Pero, tungkol sa kalagayan ni Papa, kailangan natin maghintay ng ambulansya. Xiao, kumusta na? Mami, ayos lang ako. At saka, bumalik na si Lolo. Lolo, gising ka na. Imposible! Siguradong nagkataon lang to! Lolo, gising na kayo. May masakit ba sa katawan mo? Ano nangyari sa akin? Pa, nahimatay ka, tagsog ka ng dugot nang wala ng malay. Ito, si Miss Jiang at si Xiao ay nagligtas sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na kung napahirapan namin kayo Walang kanina. anuman, ang pagliligtas sa buhay ay tungkol ng manggagamot. Ako at si Xiao ay kusanib kayo iniligtas, lalo na, ikaw pang lolo ni Luyan. Nasira yung panloob na lakas, kailangan mo magpahinga na mabuti ngayon. Nangihina ang kanyang katawan, huwag mo na siyang painumin ng gamot na nakakasira. Pero ang gamot na iyon, hindi ba si Ken Shishi? Ang humingi ito kay Wu Jieshan? Ken Shishi, sigurado ko ba ang gamot na ito ay galing kay Wu Jieshan? Siyempre naman, lahat ay mga pampalakas na gamot. Bakit naman gagawin ko bang pinsala kay Lululu? Kung hindi dahil sa kanya, hindi na sana kinakailangan pa mapago ni Xiao Xiao. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan, kailangan turuan siya ng leksyon. Kung ganun, ikaw uminom nito. Ang gamot na ito ay tinatawag na Shanchandan. Kapag iniinom ng mga taong mahinang katawan, talaga nagpapalakas ito at sumisira sa kaluluwa. Pero kung isang normal na taong uminom, magiging malabong kamalayan at mag-iinit ang katawan. Anong kalukuhan sinasabi mo? Kumusta na? Nararamdaman mo na ngayon? Kung nahihilo ka na ba, magsisimula ng bisat ng gamot. Kung magpapatuloy pa ang pagkakagulo, maghihina ng pamilya Lu. Ate Lu, ang kasal na ito ay tinagda ni Lolo Lu at ng aking lolo. Ayaw ko rin pahirapan si Ayan. Naniniwala ko na si Ayan ay aalam ng katotohanan. Mayroon pa akong gagawin ngayon, kaya aalis muna ako. Ganito na lang siya umalis? Hindi kaya, tama na naman si Xiao Xiao? Anong sinabi mo? Narinig mo rin ba na sa isip niya? Kayo rin ba? Naririnig din namin. Yung sinabi niya na mamamatay si Neneng sa kalye. At ikaw sa bilangguan. Si Xiao Ye, may scam sa internet. Maibibentang dugat ang kidney. Totoo ba lahat yun? Ma, malapit sa totoo, nung nakaraan, yung sinabi ni Xiao Xiao tungkol kay Kinshishi, lahat ng mga pangyayaring yun ay natupad. Si Kinshishi ay hindi ang nakikita natin sa ibabaw na ganun lang kasimple. Ma, mula ngayon, kapag nagsasalita tayo, sa harap ni Hanyo at Xiao Xiao, dapat mag-ingat na tayo. Bumulong ka lang. Anong pinagsasabi nila?
Ate, medyo malakas yung sinabi ko kanina. Pinipiro ko lang naman ang sarili ko. Pasensya na. Ate, Xiao, ang galing niyo sa pagbabasa ng mukha at panghuhula. Pwede bang tulungan niyo akong ulit hulaan kung ang girlfriend ko ba ay... Kuya Shoyi, hindi ako magsisinungaling Wag naman! Mommy, ang masamang babae ay pumunta sa ksina ni Daddy. Hindi angkop sa mga bata. Ano pang hinihintay natin? Tara, habulin natin sila. Grabe naman, uminom na akong pampalunas. Bakit hindi pa rin okay? Pinsan, ang bid documents para sa makalawa. Oh, Shishi, bakit ka nandito sa opisina ng pinsan ko? Lumayo ka. Ang init naman. Shishi, anong ibig mong sabihin? Sino kayo? Bawal kayong pumasok dito. Ha? Huwag kang lumapit. Tatawag ako ng pulis. Bawal kayong pumasok. Shishi, matagal na kitang gusto. Total hindi pa naman kayo kasalipinsan. Sumama ka na lang sa akin. Kayo, sa gitna ng araw pa talaga? Sa gitna ng araw pa talaga? Ang hilig niyo sa ganitong kasabikan? Talagang kakaibang trip nyo ah. Hindi ang iniisip mo, Ayan. Pinilit niya ako. Maruming babae, ikaw pa nagbabaliktad ng sisi? Pinsan, siyang unang nangakit sa akin. Mukhang magkasama kayo. Xiao, tingnan mo nga, ang taong ito at si Kenshishi, magkakampi ba sila? Hindi mo ba sinasabi na tutulungan mo ako mapasama sa pamilya Lo? Kinakansela pa ni Luyan ang kasal namin. Anong gagawin natin ngayon? Kunin mo ang bid ni Luyan para mawalan siya ng karapatang makilahok. Hindi siya makakakuha ng kontrata. Ang matandang ginoo ng pamilya Lu ay natural na mag-aalis ng posisyon niya bilang presidente. Kung gusto mong mapasama si Han Xuan, ang tanging paraan ay pagkasalan mo Sino ka ba siya. talaga? Anong kondisyon mo? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Kapag nakapasok ka na sa pamilyang Lu, si Jiang Hanyue ay malapit ng mamatay. Ang mastermind ay kilala pala si Mommy. Ang mastermind ay kilala pala si Mommy. Ha? Bakit di ko makita ang mukha mo? Mommy, talaga namang hindi sila makakampi. Ayan, maniwala ka sa akin. Wala talagang relasyon sa kanya. Tama na! Umalis ka na. Ayan. Ano pang hinihintay mo? Magpa-party ka ba dito? Sige na! At ikaw rin, lumayas ka na! Bapanatan kita kapag di ka umalis! Ikaw... Ang malas mo! Yung si Kinshishi, akala ko pa naman dati mapagkakatiwalaan siya! Ayan, anong gagawin natin ngayon? Sa makalawa ng bida ng Future Biotech, diba? Naipasa ng proposal. Hindi na pwedeng baguhin. Pero si Kenshishi, nakapasok na sa opisina mo. Sigurado kung nakita na niyang base price. Kung ganon, hindi na ba tayo mananalo? Luyan, yan bang bidding na yan? Talaga bang mahalaga sa'yo? Kasi... ito ang tanging paraan para makalakad ako ulit. Miss Jiang, hindi mo siguro alam, ang proyekto sa bidding na ito ay tungkol sa gender combination technology. Kung makuha namin ito, si Ayan ay magkakaroon ng pag-asa makalakad muli. Maaari rin niyang makuha ang karapatang magmana sa lugo. Hindi kailangan ng gusto ni Lolo si Ayan. Gusto niya ibigay ang kumpanya sa tito namin. Pero dahil sa kalagayan ni Ayan, hindi siya namigyan ng pagkakataong magmana ng shares. Hanggang sa nangyari ang aksidente ni Ayan, saka lang sinabi ni Lola na si Ayan kung hindi siya muling makakalakad. Ate, kuya, bakit parang may tinatago ka? Hipag, ang pamilya ng tito ko, para lang makuha ang shares ng kumpanya, gumamit silang napakaruming paraan. Pero lahat yon, naayos ng kuya ko. Mabigo kami sa bidding na ito. Hindi lang ang mga binti ng kuya ko ang mawawala ng pag-asa makalakad muli. Kukunin din ng pamilya ng tito ko ang Lu Group at hindi nila kami patatahimikin. Luyan,
Sinabi ng lolo mo noon, 3 taon na nakalipas, nung nagkaroon ka ng aksidente sa kotse, si Kenshishi lang naglita sa'yo. Kung ganun, bakit gusto kayong saktan ngayon? Dahil ang mga binti ni Daddy ay sinira ng masamang babae na nakipagsabwatan kay Lolo at sa pamilya ng tito nila. Anong sinabi mo? Xiao, ang ibig mong sabihin, ang mga binti ko ay si Kinshishi at ang pamilya ng tito ko may kagagawan? Xiao, may ebidensya ka ba? Daddy, 3 taon na nakalipas ng gabi ngayon, hindi ba karoon ng masamang babaeng yon? Tama. Nung araw na yun, nagkaarawan ni Kinshishi. Dahil magkaibigan ng pamilya namin, sumama ako kay Lolo at sa pamilya ng tito ko. Pumunta kami sa handaan niya. Ayan nga, tama. Sa handaan, ang anak ng tito mo, hindi ba siya yung pilit na napainom sa'yo ng alak? Tapos yung masamang babae, tinigan ka na sa pang pawala ng hangover. Grabe! Pati yun, nakuha mong hulaan? Pagkatapos mong uminom at mag-drive pa uwi, nahilo ka, hindi ba? Pagkatapos, nawalan ka na ng malay. Nilagyan niya ng pampahilo ang sabaw na yun. Kaya pala, ng gabi ngayon si Kenshishi, ang bilis na lang ka rin sa lugar ng aksidente. Ayan, nandash ka muna ng gabi ngayon. Nasaan na? Naalala ko, sinabi niya nasira daw yun sa banggaan. Sa lugar ng aksidente, hindi rin nakita. Nasugatan ang binti ng kuya ko. Walang oras para isipin pa ang dashcam na yan. Xiao, ngayon, parang siya si tito ko. Hindi sila nakasunod sa paghahati ng kita. Nag-away pa sila. At ngayon, may bago na siyang kakampi, yung masamang babae. Sinira niya si Ayan minsan, hindi pa pala sapat yon. Ngayon, gusto pa yan sila ang tanging chance ni Ayan na gumaling. Pupunta ko ngayon sa pamilya niya para hanapin siya. Ate, kumalma ka muna. Sabi ni Xiao, itong bagay nito. Kapag nalaman nila kung sino talaga tayo, ako munang tatamaan ngayon. Pero sa susunod, kayo na. Kaya anong gagawin natin? Sumali tayo sa bidding event. May paraan ako para palabasin sila. Naipasa ko na sa yung bid proposal, pero pagkatapos ng 3 araw, si Luya mismo pupunta sa lugar. Sa oras na yan, hindi ba siya magdududa sa akin? Gamitin mo mga tao ng pamilya Lu. Abalahin mo siya. Wala akong pakialam sa'yo. Ang gusto ko ay si Jiang Hanyue at ang batang kasama niya. Oh, Xiao, kailan ka naging ganito kalaki? Bakit mo pinisil? Luyan, ikaw? Bakit ka nandito sa loob ng kwarto ko? Ang resulta ng DNA test ay lumabas na. Si Xiao ay anak ko nga. Kaya, maaari mo bang ipaliwanag? 5 taon nang nakalipas. Bakit ka biglang tumakas noon? Ako? Kahit sa mga nobela, ang mga siyo doon ay magaling. Pero sa totoong buhay, kapag nakatagpo mo, ang gusto mo ay tumakbo. Lalo na kung first time pa ng lalaki. Kung hindi ako tumakbo, baka mamamatay ko sa pagod sa kama. Hindi naman kailangan balikan ng nakaraan. Kung talagang namimiss mo, pwede naman nating ulitin ngayon. Hindi na kailangan. Hindi ko rin naman gaanong namimiss. 5 taon na nakalipas mula nang umalis ako. Dahil noon, kailangan kong bumalik sa buno para maging sayo. Hindi yun love affair. Kaya nga naman, kailangan kong bumalik para pakasalan ka. Hindi ba sinabi ko na sa'yo yun? Nagkatadhana naman tayo magpakasal. Ibig sabihin ba nun, legal na tayo mag-asawa? Siguro. Oo. Kung nagkatadhana ka rin lang na maging asawa ko, edi bakit hindi ko to pa rin ang tungkulin ko bilang asawa? Anong tungkulin? Ang magpakasal. Wow, Mami! Ang ganda-ganda mo! Pati ang ganit baby Xiao. Ang ganda rin. Tita Wen, salamat po sa inyo. Binigyan mo kami ni Xiao ng napakagandang damit. Kung araw-araw kami magsuot ni Xiao ng ganitong kagandang damit, kahit pa, ang makaat mainom namin ay mga masasarap, ayos lang sa amin. Willing kami. Ikaw talaga, hindi mo hinaya ng sarili mong malugi ha. Tama nga pala, Luyan. Bakit mo ko isasama sa auction na yon? Hindi ba sabi mo noon na hindi na kailangan? Hanggat hindi pa natin nahuli ang nasa likod ng lahat ng ito, hindi pa tayo pwede magpakasal. Kaya nga dadalhin kita para mahuli ang salarin. Oo nga pala. Sabi ng master ko, kulang ko sa swerte sa pera. Kung bago tayo magpakasal, ay mabangkarote ka, hindi ko na malalampasan ang pagsubok sa pag-ibig ko. Kaya kailangan muna natin huli ang mga masasamang tao. May ganung pagsubok sa pag-ibig? Siyempre meron.
Bilang mga tagasunod ng daan, naniniwala kami sa karma at pag-ikot ng kapalaran. 5 taon na nakalipas, tayo noon ay nagkaroon ko na siya sa tadhana. Kaya nga nagkaroon tayo ng anak, si Xiao Xiao. Sabi pa ng master ko, si Xiao Xiao ay reincarnation ng Between Z-Way. Isang batang may dalang swerte. Tama nga naman. Mula lang kasama mo si Xiao Xiao. Mula nang dumating kayo sa pamilya Lu, gumali ang sakit ng lolo mo. At gumali ang binti ni Xiao Yan. Ito dahil sa kabuti na ginawa ng pamilya noong nakarang buhay. Kaya tayo pinagtagpo. Lola, si Xiao Xiao ay sobrang mahal ka. Oo nga pala, Lola. Nasaan si Tito Xiaoyi? Sabi niya ngayong araw, abala rin si Mami at Daddy. Kaya, dadalhin daw niya ako sa perya. Siya, kanina pa umaga tumanggap ng tawag. Hindi ko alam kung saan na nagpunta. Xiao Xiao, kung na lang sasama sa'yo sa perya. Ayos ba yun? Hindi pwede. Nasa pangalan si Tito Xiaoyi. Nasaan ako? Hindi ba't magkikita dapat kami ni Ching Ching sa hotel? Bakit ako napunta dito? Kuya Ye, sa wakas, nagkita rin tayo. Ching Ching? Sino ka? Nagpalit ako ng itsura, kaya hindi mo na ako nakikilala. Wala ba nagsabi sa'yo? May pangalan mong ulan ng pag-iibigan? Tanga. Yung pinadala kong link na online card game, hindi mo pinindot. Halos inakala ko na hindi kita maluloko. Pero ikaw, sumang-ayon ka makipagkita ng personal. Pero sinunog mo ang bitag. Sakto. Baby boys, pumasok na kayo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang kuya mo ay hinirangan ng pagyaman ng iba. Kung niloko man kita, lahat yan ay pinagplanuhan ng iba. Gago ka! Naglalakas loob kang lukoy ng damdamin ko! Papatayin kita! Tumawag ka sa kuya mo. Sabihin mong magdala siya ng pera para tubusin ka. Tandaan, mag-isa lang siyang dapat dumating. Meron ka lang kalahating oras. Huwag mong asahan! Kahit mamatay man ako, hindi ko itutuloy ang pagtawag na yan! Xiao Xiao, dali. Nandun si Tito sa unahan. Bilisan mo, puntahan natin. Medyo malaki pala ang pride mo ha. Baby boys, putulin niyo muna ang isang binti ng binatilyo. Tapos tingnan natin kung mananatili pa siyang matapang mamaya. Huwag kayong lumapit! Huwag kayong lumapit! Ako'y miyembro ng pamilya Lu. Kung gagalawin niyo ako, hindi kayo palalampasin. Bitawan niyo ako! Tumigil na kayo. Hipag! Tulong! Hipag, tulungan mo ako! Ikaw ba si Luyan? Kuya, Hipag, tulungan niyo ako! Hindi na ako maka-online dating ulit! Hipag! Tumahimik ka nga. Nagkakayang pag-iyak. Magkano gusto niyo para bitawan yung kapatid ko? Gusto mong iligtas ang kapatid mo? Pwede naman. Mr. Lu, putulin mo muna ang isang binti mo. Tapos, magdagdag ka pa ng 3 milyon. Tingnan natin kung gaano ka-sincere si Mr. Lu. Sinasabi ko sa'yo, alam mo ba kung gaano karaming kalulong lakas ang ginawal ko para gumaling siya? At bala ko bang gawin ang kanyang mga paa? Ikaw. Bakit palagi mo pag dinadagdagan ng alok? Huwag kang magingay. Nagbuni-buni lang ako. Sandali lang. Hiwain ko ba ng pahalang? O patayo? Kumalma ka. Ito ilabag sa batas. Sige. Kung ganyan, ang auction mamaya, tingnan na lang natin. Puro palabas lang. Akala nyo ba natatakot ako sa inyo? Kayo. Balatan nyo muna ang paa at itali lang muna. Kayo ang kinuha ko kasi magagaling kayo. Patayin nyo sila. Bakit nandito ka? Para maiwasan ang anumang aksidente. Panalunin mong bid ngayon. Ang pag-aasawa sa pamilya Lu ang tunay mong layunin. Pagkatapos, mamamatay si Jiang Hanyue. Ihahanda at ipapadala ko si Jiang Xiaoxiao. Nung nakaraan, naligaw ako sa kultivasyon. Kaya ngayon, nawala ang lakas ng aking kapangyarihan kaluluwa. Yung batang yon ay reincarnasyon ng Between Z-Way. Kapag natanggal ko ang kanyang ugat na espiritu at ginamit para sa akin, maaari ko mabawi ang lakas ko. Baka mas maging malakas pa. Luyan,
Kung hindi pili ng iyong ama noon na makipagpapresyo sa pamilyang Liang, hindi sana napaham ang pamilya Ken dahil hindi nakahanap po ang pangproyekto at nalugi. Ang utang ng ama, babayaran ng anak. Dapat maranasan ng pamilya Lu ang mawalan ng Magandang araw sa inyong lahat na nandirito. Lahat ng hindi dadalaw ngayong araw ay ituturing na permanenteng sumuko sa karapatan sa bid. Dumating na ba ang kinakatawan ng Lu Group? Hindi ba sinabi nila paralisado si President Lu at hindi na muling makakatayo? Itong genetic recombination na ito para gumaling ang kanyang mga binti. Bakit hindi napadala ng tao ang Lu Group? Kung hindi sila darating, mas malaki ang tsansa natin, hindi ba? Kung sino naman makakuha ng proyektong ito, siyang magiging pinuna ng Haisheng sa susunod na 10 taon. Huling 3 segundo na lang. Kung hindi darating ang kinakatawan ng Lu Group, ituturing itong kusa nilang pag-atras. 3, 2, 1. Oras na! Sandali! Ang presidente ng Lu Group, si Lu Yan. Ang presidente mismo dumating ng personal. Mga walang silbi. Ni hindi mapigilan isang patay sindi. Ano kung dumating siya? Alam mo na ang pinakamababang presyo ng Lu Group at nawala mo ang bid document. President Lu, bakit hindi kayo nagsabi? Nang masundo ko sana kayo. At ito naman ay si... Siya ay si... Pinsan ko sa probinsya. Hello, tawag mo lang ko ng Xiaojiang. Tama. Pinsan ko siya. Pinsan ng pamilya? Ayos. Naintindihan ko na. President Lu, dito po tayo. Bakit pinsan ang sinabi mo? Bago ang kasal, hindi pwedeng sirayan ng iba ang swerte mo sa pera. Kung hindi ko malalampasan ng pagsubok at mamamatay ako. Kaya, hanggat di pa nahuli na sa likod nito, hindi dapat malantan itong pagkakakilanlan. Kailangan ko magkumpli ng identidad. Ayan, matagal ko na kayong hinihintay. May nangyari ba sa daan? Duyan, narinig mo bang tao ng aso? Anong taho ng aso? Ayan, matagal na kitang hinihintay. May nangyari ba sa daan? Siyang Han Yue, sino ang tinatawag mong aso? Ay, hindi ko naman sinabi niya kung sino ang sasagot. Siyang aso. Masama po, President. Nawala ang bid document na inihanda namin. Sigurado ko nabigay ko na sa organizer ang bid document. Pero pagbalik ko mula sa CR, sinabi nilang nawala ito. Hindi raw nila mahanap ang bid document natin. Walang bid document. Ang proyekto ay mapupunta sa pamilya Ken. Ayan, narinig ko. Kung mabigo kayo sa bid sa proyektong ito, si Lululu ay babuhay ng shares mo sa Lugu. Pero huwag kang mag-alala, may kasunod sa kasal ng pamilya natin. Kapag nanalo ako sa bid, tutulungan kitang kausapin si Lululu para sa'yo. Siguradong patatawarin ka niya. Para katawang pencil case, ang dami mong kayang ilagay. Manager Fang, ano ba talaga nangyari? Pasensya na, President Lu. Sabi ng mga tauhan, kanina sa archive room, biglang nag-short circuit at nasunog ang linya. Siguro na nag-aayos sila ng mga dokumento. Nalito sila. Magpapadala kami ng tao para hanapin ngayon din. Bakit sa ibang kumpanya walang problema at Lu Group lang ang nawalan? Hindi kaya ninakaw? Imposible. Ang lahat ng kalahok sa bid ay narito. At ang archive room ay pinapangasiwaan ng organizer. Ganap na patas at magkatarungan. Sigurado ka? Lahat ng tao nandito na? Siyempre, pag nagsimula na ang bidding, wala nang lalabas. Pero bakit parang may kulang na isa? Sino? Yung kasintahan niya. Ano mang pinagsasabi mo? Wala akong kasintahan. Miss Jiang, si Miss Qin talaga ay nagpunta dito na mag-isa. Nakita ko mismo na malabing kayo sa isa't isa. Mukhang gutom na gutom ka na. Lahat sinusubo. Ganun ba? Kasi nakita ko rin na may kasama si Miss Qin. Pero hindi ba may kasunduan siya para sa kasal ni Mr. Lu? Eh ano kung may kasunduan? Ang mayaman maraming trip. May kasunduan man, pwede pa rin kumuha ng lover. Kalokohan. Ayan, kaibigan ko lang siya. Hindi ko siya kasintahan. Sa puso ko, iisa lang ang tao. Ibig sabihin, inamin mo may kasama ka kanina. Kung kayong panindigan ako, sige. Ang talino ko, di ba? Buti nilang maroon si Xiao Xiao. Miss Jiang, alam mo ako at si Ayan may kasunduan, pero patuloy mo pa rin ginugulo si Ayan. Tapos ngayon, ako pa sinisiraan mo? Miss Qin, sinabi ko na sa'yo, ang kasunduan natin ay sa matatanda lang. At ngayon, kinansila na yon.
Aba, marunong ka rin umiyak ha? Iiyak din ako. Miss Kim, sinasabi mo akong gumugulo kay Ayan. Pero sa totoo lang, 5 taon nang nakalipas, may anak na kami. At sa loob ng 5 taon, hinahanap niya ako. Ang kasunduan niyo, ay sa pilitan lang na maaksidente si Ayan. Pinilit niyo ang lolo niya na pumayag. Alam kong gusto mo si Ayan. Pero kung si Ayan ay talagang nagmamamahalan, bakit ba hindi mo lang bitawan ang isang panay mong pagdanasa para pagtagumpayan ang pagmamahalan naming dalawa? Maliit pa ang bata. Hindi pwede nang wala siyang tatay. May talento naman pala siya sa pag-aarte. Bakit ka umiiyak? Hindi ko inaasahan na ganun kalaki ang balik-ikot nito. Tapos ito pa, magkasama at may anak na ang dalawa. Ano pa ba yung ini-involve niya dito? Baka nga, siya mismo nagpakawalang taong nagnakaw ng bid document ng Lugo. Oo. Alam naman ng lahat na hindi na makakalakad si Mr. Lu. Talagang seryoso ang Lu Group sa proyektong gene recombination na ito. Tapos, sa tamang oras, nawala ang bid nila. At may nangyaring kaguluhan kanina pa. Sa tingin ko, siguradong ang pamilya Kin ang nagpadala para magnakaw. Jiang Han Yue, ano mo pinagsasabi mo? Ayan, may kasunod ng ng pamilya natin. Paano ko naman magagawang saktan ng pamilya Lu? Ang pinaka-importanting gawin ngayon ay agad hanapin ang bid document. Kung hindi, matatanggal ang kwalifikasyon ng Lu Group sa bid. Mr. Lu, nahanap na! Manager Fang, ayusin mong sinabi mo. Opo, ang ibig kong sabihin, ang bid document ay nahanap na. Kanina, ang iyong assistant ay muling nagsumite ng isa pang kopya. Ngayon ba, pwede na tayo magsimula? Siyempre! Bagong dokumento, hindi kaya naganda siya ng 2 kopya. Nagkaroon pa ng hinala si Luyan sa akin. Mga kagalang-galang, malapit na ang oras. Magsimula na po tayo. Sigurado ka? May bigla ang anunsyo. Dahil ang nakilahok na Kin Group sa bid na ito ay pinaghihinala ang peke ang dokumento, tatanggalin namin ang kanilang karapatan sa bid. Ano sabi mo? May bigla ang anunsyo. Dahil ang nakilahok na Kin Group sa bid na ito ay pinaghihinala ang peke ang dokumento, tatanggalin namin ang kanilang karapatan sa bid. Ano sabi mo? Miss Kin, magandang araw. Dahil sa bid na ito, ang dokumento ng Kin Group ay pinaghihinala ang peke. Napagdesisyonan namin na tanggalan kayo ng kwalifikasyon. Magsisimula na ang bidding. Umanin po, umalis na po kayo. Paano magiging fake ang dokumento? Manager Frank, nagkamali ba kayo? Miss Kin, nagpa-review na kami sa mga eksperto at sinuri ng mabuti ang impormasyon sa dokumento ninyo. Kabilang, ngunit hindi limitado sa bid amount at iba pa. Talagang may problema. Imposible yan. Nang inabot ng assistant ko ang dokumento, ang inyong staff mismo ang nag-review at pumasa, yung sinasabi niyong peke ito? Manager Fang, bilang hit organizer, hindi ba dapat pabigay ka ng katarungan? Pasensya na, Miss Kin. Ito'y desisyon ng mataas na pamunuan ng kumpanya. Ngayon, base lamang sa salita mo, ay gustong ibalik ang karapatan ko. Humihiling ako ng muling pagsusuri. Miss Kin, ang bidding ay patas at makatarungan. Bawat bid document ay maingat naming pinapatunayan upang masiguro ang karapatan ng lahat. Kung nais mo lang masuri muli, pwede. Maliban na lang kung may kumpanyang handang managot para sa Kin Group. Sa gawaing pandaraya, sino maglalakas loob? Tumigil ka na, may kasatan sa ni President Lu. President Lu, handa ka bang managot para kay Miss Kin? Ayan. Gusto ko lang naman makuha ang proyektong ito upang makatulong sa muling pagbangon ng Ken family. Gusto ko lang lumaban sa tabi mo, kahit na magkalaban tayo sa proyektong ito. Pero akong fiancé mo, maniniwala ka sa akin, hindi ba? Ni Molto hindi maniniwala sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. Luyan, itlaw ang katawan mo. Hindi ko alam kung sino ka. Pero umalis ka kagad mula sa katawan ni Luyan. Makisama ka sa pag-arte ko. Pag-arte? Naintindihan ko. Luyan, kahit pumayag ka, hindi papayag ang bata. Sinisipan niya ako. Sobra ka sa pag-arte. Ano bang pinagsasabi mo? 10 araw pa lang kayo magkakakilala. President Lu, sigurado ba ang Lu Group ay papanig kay Miss Kin? Siyempre, sinabi na nga niya na paniwalaan ako. Asawa ko, magsalita ka naman. Miss Kin, na-misinterpret mo ako. Ang ibig kong sabihin, naniniwala ako na ang dokumentong isinubiti ng assistant mo ay hindi kayang igarantisan ng Lu Group kung tunay yon. Pero dapat alam mo, ang pagsumite ng peking dokumento ay labag sa batas. Ang peking dokumento ng Kin Group ay maaaring hindi sumali sa bidding. Huwag niyo na kaming pahirapan. Paano magiging peke yon? Ginamit ko ang...
Anong ginamit mo, Miss Ken? Hindi kaya aksidente kang napunta sa opisina ni Luyan at aksidente mong nakita ang bid ng Lu Group tapos aksidente mo itong ginamit at aksidente kang nahuli ng organizers? Ano mong pinagsasabi mo? Ako, paano ko naman nanakaw ng bid ni Ayan? Oy, hindi ko sinabi ni nakaw mo Gusto ko itong klaruhin. Manager Feng, bilang bidder din si Miss Kin, may karapatan siyang malaman ng dahilan. Sige, sasabihin ko na ng diretso. Ang ginamit ng Kin Group ay bid talaga ng Lu Group. Ang ginamit ng Kin Group ay bid talaga ng Lu Group. Kaya may dahilan kaming pagdudahan kung legal ang bid ng Kin Group. Hindi pwede. Sinabi ko sa assistant ko na isumiti ang halaga na 1% na mas mataas kaysa sa Lu Group. Bakit hindi ang Lu Group na akusahan ang nangopya? Napakalaking ng Lu Group. Iisa lamang kanilang bayaran. Itong dalawang bid, ang isang kopya ay mula sa Kin Group. Pero sa gitna, hindi lang magkapareho ng datos. Pati mismong kontratista ay Lu Group. Pero malinaw na pinabaw ko yun sa assistant ko. Lahat ng ito, inayos mo ng maaga? Kung ganun kadali para sa kanya na pumasok sa opisina ko, ibig sabihin may tao siya sa Lu Group. Kung ganun, bakit hindi ako magkaroon ng tao sa kumpanya nila? Nakuha ko ng impormasyon. Tama po, President Lu. Kinuha ni Miss Ken ang bid proposal ng Lu Group. At pinabago sa kanang halaga. Tama, hula na naman ni Xiao Xiao. Sundin mo ang presyo ng Lu Group. Alam mo nang dapat mong gawin sa natitira. Opo. Ayan, hindi ko talaga alam kung paano nangyari ito. Sigurado ako, ang assistant ko, sinusubukan niya sila ng relasyon natin. Paano ko naman gagawin ang bid proposal Miss mo? Kin, malinaw ang ebidensya. Mabuti pang umalis ka na. Teka, ito ang totoong bid proposal ng Kin Group. Nagpakita na siya. Ito ang tunay na bid proposal na isinubiti ng Kin Group. Ang case file ay pa-verify na kanina. Manager Fang, tugma ang bid proposal na electronic version na una nilang isinumite. Hindi ba kapare kong lakas niya? Bakit ang aura niya ay napakapamilyar? Bakit ka nandito? Kung hindi ka nagka-problema, hindi ako mapapahirapan ng ganito. Ngayon, parehong Kin at Lu Group ay nagbigay ng bagong proposal. Mas mabuti sigurong simulan na natin ang bidding. Manager Fang, kung magsisimula tayo ulit, hindi ba ito masyadong hindi patas para sa iba? Tama! Sa totoo lang, nagsimula na ang bidding. Ang muling pagsumite ay hindi talaga patas. Alam na nila ang presyo ng isa't isa. Kung magpapasa ulit ngayon, mukhang ang Kin Group gusto talagang higitan ang Lu Group. Malay mo, alam nila ang presyo natin. Kung ganon, ang Lu Group ay kusang aatras sa bidding na ito. Anong sinabi mo? Aatras ang Lu Group. May problema ba? Talagang tagalo ka! Ang lawak ng pananaw mo! Kung dahil sa fairness ay umatras ang Lu Group, dapat umatras din ang Ken Group. Ayan, ang genetic restructuring project na ito ay ang tanging pagkakataon para muling makatayo ang mga binti mo. Ang proyektong ito ay nag-iisang tsansa para makatayo ka ulit. Talaga bang susuko ka? Miss Kin, bingi ka ba? Ilang beses sa sinabi ni President Lu, tapos nagtatanong ka Hindi pa? pwede. Kung aatras ako sa bidding, paano ko gamitin ang proyekto para mapilit ang pagkasan ako ni Luyan? Ayan. Yung babaeng yan, ano bang sinasabi niya sa'yo? Huwag mong paniwalaan sinabi niya. Habang hawal niya lang pera mo, kapag napatalsi ka sa Lu Group, siguradong aalis siya. Dalang perang niloko niyang makuha mula sa'yo para humanap ng iba. Wala ka nang maisagot, tama ba? Gaya ng kakapalang dahilan mo. Ayan. Kahit ako o ikaw ay makakuha ng proyektong ito, ang Lu Group ay mananatiling iyo. Makalimutan mo ba? Ang pamilyang tito mo, simulat sa pool, hindi sila kakampi sa'yo. Paano mo maprotektahan si Tito Lo at si Xiaoye? Yan ang problema ko. Hindi mo na kailangan makialam, Miss Kin. Luyan, kung habang buhay ka nakaupo, anong pinagkaiba mo sa isang walang silbi? Gusto mo bang pagtawanan ka habang buhay? Paano ka makakasiguro? Kahit ang mga magagaling na doktor, hindi kayang pagalingan ng paa mo. Huwag ka na magsilong sa sarili mo. Paano ka nakakasiguro? Totoo bang naramdaman niya para sa'yo? Wala na siyang ibang gusto. Maghanap ng magpapapasan sa lahat. Payo ko, manatili ka. Kapag nakuha ang proyektong ito, ako mismo ang makikiusap kay Lulolo para sa'yo. Kapag napakasal na tayo, manatili pa rin sa'yo ang Lu Group. Kung hindi, kahit piso, wala kang makukuha. Sa bidding, aatras ako. Pero ang Lu Group, kukunin ko. At saka, pasensya na. Baka mabigo pa kita, Miss Kin. Ang mga binti mo. Nakakatayo ka na? Ipag, bakit napakaaga mo kaming pinatawag? Ngayong araw, nagsama-sama tayo dito para sa isang malaking bagay. Mommy, anong malaking bagay? Ako,
Gagamutin ko ang binti niya. Jiang Yue, anong sinasabi mo? Sabi ko, pagagadahin ko ang binti mo, isipin mo, dahil hindi ka makatayo, ibibigay sa ni Lolo ang share sa tito mo. Pero kapag nakatayo ka na ulit, sa'yo pa rin kumpanya. Miss Jiang, huwag kang magbiro. Ang binti ni Ayan, kung sino-sino doktor tumingin, walang nakagawa. Miss Jiang, sigurado ka ba na kaya mong gamutin ang binti ni Ayan? Lola, huwag kang mag-alala. Ang mami ko, napakahusay. Mas mahusay pa kasi sa master ko. Ang binti ni Daddy, madaling-madali. Relax. Akong bahala sa'yo. Wow! Uy! Ano to? Para tayong nasa pelikula! Nakakatayo na siya! Yung binti mo, nakakalakad ka na? Tama. Nakakatayo na si Luyan. Bakit? Dahil ba magaling ng mga binti ko? Nalungkot ka, miskin? Hindi masaya nga ako eh. Ayan, paano gumaling ang binti mo? Meron palang para na mas magaling pa sa mas magandang teknolohiya. Hindi ko pwedeng sabihin yon. Ang lugar pa yung umaatras sa pagbibid. Binabati ko kayong lahat ng swerte. Miss Kin, umalis na si President Lu. Kung ganon, wala ka ng dahilan para manatili. Umalis siya. Problema niya yon. Sabi niyo nga, ang bid documents ng Ken Group ay para ng electronic version dati. Bakit hindi ako pwedeng manatili? Kumpanya ninyo ay lumalabag sa bidding rules. Pinapaalis ka namin ayon sa utos ng kataas-taasang hukuman. Matagal ka na bang pinaghihinalaan ni Luyan? Ang bid documents ng Kin Group ay naayos ng assistant mo at ang paggaling ng binti niya, ang ganyan kalaking bagay na itago niya ng ganun katagal. Kailan ba talaga siya nagsimulang maghinala sa akin? Kung gumaling nga talagang paan niya. Pero hindi na pang binigay yung pagkakataon. Wala na akong tsansa manalo. Yung matandang Lu, di ba paborito ka naman niya? Kung ganun, simulan mo sa kanya. Mahina ng katawan niya. Gamitin mo ang pagkakakilanlan ng Wuji Medical Immortal para makuha ang tiwala ni Luyan at tumanap ka ng pagkakataon para dalhin si Jiang Xiaoxiao sa akin. Ito ang token ng Wuji Mountain. Kung hindi kailangan, huwag mo muna itong gamitin. Kung hindi, mabubunyag ang pagkakakilanlan ko. Ikaw at ako, nakatali sa iisang tali. Kapag namatay ako, hindi rin magiging maganda ang kapalaran mo. Ito ang lugar kung saan ka nagtatrabaho? Ang bungkusali ba ito ay sa'yo? Ngayon, sa'yo na rin. Hindi ba nababagot ka sa bahay? Tamang-tama, dadalhin kita ngayon sa kumpanya para maglibot. Mr. Lu, malapit na ang meeting ng mga CEO. Mauna na ako mag-meeting, maglibot ka lang. Pagkatapos, sabay tayong umuwi. Sige, pumunta ka na. President Lu, may isang disipulo ng Wujin Mountain na dumating dito sa kumpanya. Sinabi niyang siya ang Wuji Medical Immortal. Wuji Medical Immortal? Hindi ba't hindi siya bumababa ng bundok? Ay nako, President. Kahit ang mga medical immortals, hindi nakakalusot sa ganda. Sinabi ng taong yon, nakilala mo raw si Wuji Medical Immortal. Siguradong... dalhin mo siya sa reception room. Opa. Gusto kong makita kung sino nag-aastang parang Diyos. Narinig mo ba na si Wuji Medical Immortal ay darating daw sa kumpanya? Ano? Ang ganang talagang tao pupunta sa kumpanya natin? Mukhang gusto niya makipag-collab kay President Lu. Bilis-bilis, ang mga supervisors ay nasa lobby para salubungin siya. Kapag nahuli tayo, hindi natin makikita si Wuji Medical Immortal. Ayan na, ayan na! Bukod sa akin, sa mundong ito, may pangalang Wuji Medical Immortal? Hindi kaya bumaba ng bulong si Master? Mga supervisors, magandang araw. Akong Wuji Medical Immortal. Direktang alagad ng Wuji Divine Doctor. Magandang araw, Master. Ako po'y mula sa Lu Group. Malayo ang biyahe ninyo. Nakakapagod po yon.
Teka, hindi ba ito si Miss Kim na palaging hinahanap ni President Lu? Hindi ko akalaing siya pala ang Wuji Medical Immortal. Sabi ni President Lu kahapon, nadadala niya ang asawa ng presidente sa kumpanya. Ibig bang sabihin? Master, kayo ba at si President Lu ay... Dahil nagkamalis na ng akala, mas mabuti siguro sa buhayin ko na lang. Supervisor, ako at si Ayan. Sa loob ng kumpanya, trabaho lang. Naiintindihan ko po. Nasa meeting si President Lu. Maghintay muna kayo sa reception room. Kinshishi, hindi ka talaga natahimik kahit saan. Chang Han-Yue, bakit nandito siya? Ang department ka. Paano ka makakapagsalita ng ganyan sa asawa ng presidente? Parang hindi ko alam. Si Luyan, may asawa na pala. Sino ka ba? Nangas kang bastusin ang asawa ng presidente. Ayaw mo na bang mabuhay? Baka gusto mong kakuha ng atensyon ng presidente ng Lu Group. Madam, ako nang bahala dito. Hindi ko alam kung anong department ka, pero nalakas loob kang maging bastos sa asawa ng presidente. Pumunta ka sa HR at Hindi mag-resign. naman ako empleyado ng kumpanya ninyo. Sino ka para utusan ako? Ano? Bakit ka naman nakapasok dito? Security! Palabasin niyo ang mga nanakaw na to! Pupunta ko ngayon kay Luyan. Tingnan ko nga kung kailan pa siya nagkaroon ng asawa. Hindi mo pwedeng tawagin si Luyan. Baka mabuking ako. Sandali eh. Ano yon, Miss Kim? Ako ang Wuji Medical Immortal, pero hindi pa ako asawa ng presidente. Kahit kami ni Ayan, matagal na may kasunod sa kasal. Pero wala pa rin naganap na kasal. May sira ka ba sa ulo? Matagal na kinansilang kasunduan ninyo. Chang Han-Yue, ako ay Wuji Medical Immortal, personal aga ng Wuji Divine Doctor. Alam mo ba kung gaano karang gusto mo kipagpakita sa akin? Ako lang makakagamot kay Lululu. Kung galitin mo ako, baka palasin ka ni Ayan. Ang isang medical immortal na pumunta sa Lu Group ay malaking karangalan. Kung hindi ka aalis, huwag mo kong sisihin kung magiging bastos ako. Sa tingin ko nga, masyado ka nagpa-injection ng filler, kaya ang tigas ng mukha mo. Hindi ko alam na kaya mo pala yan. Ako'y personal aga ng Wuji Divine Doctor. Wuji Divine Doctor? Ang galing ba talaga niya? Kahit si Wuji Medical Immortal at si Wuji Divine Doctor hindi mo rin ginagalang. Sino ka ba? Minsan ang pagkakataon, magkita ang Wuji Medical Immortal, lalo ng Wuji Divine Doctor ng Lu Group. Kung gusto mong maging tanga, umalis ka. Huwag mo kami idama dito sa Lu Group. Wala akong pake kung sino ka! Umalis ka dito ngayon din. Swerte ka at mapagpasensya ang tunay na master. Huwag kang lumampas sa limit mo. Kung hindi, pagdating ni President Lu, siguradong hindi mo kakayanin ang consequences. Bilang manggagamot, dapat mapagkumbaba at may malasakit sa puso. Hindi ba bakit yung iniisip na siya ay totoong alagad ng Wuji Divine Doctor at isang Wuji Medical Immortal? Ano bang pagdudahan doon? Sino bang may lakas ng loob na magpanggap na alagad niya? Tama, kahit alagad lamang ng Wuji Divine Doctor ng Lu Group, pero balita, mas taas para ang galing sa medisina kaysa sa master niya. Narinig mo ba yun? Kapag nagkaroon ako ng partnership sa Lu Group, akala mo ba ikaw sa Lu family, may lugar ka pa? Anong nangyari sa kanya? Inatake ko ba ng asma? Napos ng gamot niya ngayon. Kung delay pa, mamamatay siya. Medical Immortal, nakikiusap ako. 3 beses lang ako nakapagligtas kada taon, at ngayong taon, ubos ang tsansa. Medical Immortal, ang asma niya ay 3 hanggang 5 minuto Eh, lang. tumawag ka ng ambulansya. Hindi na aabot ang ambulansya. Lowly, huwag mo akong takutin. Medical Immortal, pakiusap, iligtas mo si Lowly. Kung hindi siya magawa sa loob ng 5 minuto, delikado talagang buhay niya. Kung ganon, kapalaran niyo yun. Sa tingin niyo ba ganun kadali yun? Kung basta-basta masisira ang rules, ano pang silbi ng rules? Mamamatay na ang tao? Concern ka para sa mga sirang rules mo? Hindi ko alam na may ganyan palang butas. Umalis kayo dyan, tingnan ko siya. Sino ka ba sa tingin mo? Ako nga hindi kang inigtas, ikaw pa kaya? Kung hindi mo kaya, manahimik ka. Nalakas ko pa. Si Supervisor gising na siya. Anong nangyari sa akin? Lolly, bigla kang inatake kanina. At itong dalag ang nangligtas sa'yo. Maraming salamat tagapagligtas. Pasensya na, masamang bibig ko kanina. Hintayin mo lang. Hindi pa talagang gumaling yan. Dali, pumunta ka na sa ospital. Baka isisi mo naman sa akin mamaya. Wuji Divine Doctor, ang puso ng isang manggagamot ay puno ng kabaitan. Paano siya makapagtuturo ng alaga na kagaya mo? Gusto ko talagang makita kung anong pakay mo sa Lu Group. Teka lang. Teka lang. Anong ginagawa niyong lahat dito? President Lu, nandito kami para salubungin ang Wuji Medical Immortal. Ayan, tulungan mo ako. Anong ginagawa mo dito? President Lu, itong alagad ng Wuji Divine Doctor. Ayan, si Miss Chang ba ay talagang ganito kawalang konsiderasyon? Nang marinig niya na ako ay Wuji Medical Immortal, gusto niya pa akong saktan. Narinig ko lang kasi na hindi pa gumagaya ang kalusugan ni Lolo Lu. Kaya gusto ko sana hanapin ka para patingin siya. Ang sabi mo, ikaw ang alagad ng Wuji Divine Doctor.
Bakit hindi mo sinabi noon? Noon, nung bumaba ako ng bundok para hanapin ang pagsubok, ayon ng master ko na ipaalam ang pagkakakilalan ko, ang Wuji Divine Doctor ay maawain. Paano siya magtatagda ng batas na 3 taon ang maaring iligtas kada taon? Tama, halos mamatay ng supervisor pero hindi pa rin siya tumulong. Mga patakaran ng sekta namin yan. May token ako ng Mount Fuji. Paano ka nagkaroon yan, Miss Jiang? Napaka-interesado ng sinasabi mo. Siyempre ang token ko ay bigyan ng master ko. Hindi tama. Ang token mo na yan ay peke. Dati, hinakaw mo ang jet pendant ko. Ngayon, sinasabi mo naman na peke ang token ko? Miss Jiang, natatakot ka bang palisin ka ni Ayan sa Lu Corporation? Huwag kang mag-alala dahil kahit sa pangalan ng aking master, hihilingin ko kay Ayan na pagbigyan ka. Ganun ba? Kung ganun, tingnan mo ito. Meron din ang dalagang ito na parehong token. Ito nga ay mas malinaw kaysa kay Miss Ken. Mas mataas ang kalidad. Bakit meron ka rin? Ibig sabihin ba ikaw ang medical immortal? Gusto ko talagang makihalubilo bilang isang ordinaryong tao. Pero may mga tao talagang naghanap ng problema. Alam naman ng lahat ng disipulo ng Wujishan ay madalang matatanging tutem ng Wujishan. Pati ang Wujishan niya, pwede niyo namang i-check. Dahil sinabi ni Miss Ken na siya disipulo ng Wujishan niya. Bakit hindi mo patunayan? Bakit ko kailangan magpatunay sa'yo? Hindi ba gusto ni Miss Kim na makipag-collab sa Lu Group? Sa tingin ko, may karapatan ng Lu Group na malaman kung peke o totoo bang iyong identity. Ayan, gusto mo ba talagang ipahiya ko sa harap ng maraming tao? Alam kong hindi mo ko gusto, pero hindi mo naman kailangan akong bastusin ng ganito. Ang master ko nga ay nakipag-cooperate dahil sa akin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, kung ganoon, walang dahilan para ipapatuloy pa to. Sige na, magsiuwian na kayong lahat. Huwag kayong magchismisan pa, alis! Matagal mo na palang alam. Siyempre, dala kong tunay ng Wuji Medical Doctor. Totoo ba yan? Bukod sa akin, sino pa yung magkakayang bumuhay ng patay at panumbalik ng laman? Siyempre, maliban sa master ko. Mukhang lubos na mapalad ang pamilya Lu. Tara na, pumunta na tayo para kumuha ng marriage certificate. Napakahusay ng asawa ko. Kailangan ko nang mauna agad. Sa wala pang 3 minuto, kumuha na tayo ng booklet at mag-asawa na tayo. Kung ganun, paano kung gusto mong divorce? Ni hindi pa umiinit ang marriage certificate, gusto mo na maghiwalay? May 30 days cooling off period. Kung sa loob ng 30 days, may isang magbago ng isip, hindi na matutuloy ang divorce. Ang kasal napakadaling gawin, pero ang divorce ay napakakomplikado. Hindi to patas. Ang mga tao ay kumikilos para sa kapakinabangan. Lahat ay lumalakad ayon sa kanilang interes. Kung hindi kaya maging patas ng mundo, ilagay mong sarili mo sa unang pwesto. Ikaw lang ang pinaka-importante. Ang dami mong alam, Luyan. Pero, ang mga naglalakad sa landas ng kultibasyon ay niunang mundo. Kahit maliit man. Ikaw, si Tita Wen, Luning, o kay si Luyi, kahit sino sa'yo mapapahamak, unang-unang kong pupunta para iligtas kayo. Tanga ka talaga. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kung may panganib, unahin mong iligtas ang sarili mo. Hindi ba sabi natin, pag nahuli nasa likod ng lahat, saka tayo ikakasal? Bakit kumuha tayo ng certificate agad? Hanggat hindi natin yan na-announce, walang nakakaalam. Ngayon ay panahon ng batas. Kung may marriage certificate na tayo, saka palang magiging valid ang seremonya. Hindi ba sabi ng master mo, kapag kinasal ka, malalampasan mo na? Sinabi ba niya kung anong pagkatapos ng kasal? Pagkatapos ng kasal, hindi sinabi ng master ko, kailangan ko bang manatili sa bahay ng Lu? Siyempre! Jiang Hanyue, hindi mo naman siguro balak makipag-divorce sa akin, di ba? Kita mo? Ni ang langit, hindi na makatiis. Ano mang pinagsasabi mo? Halika, may pupuntahan tayo Saan? sa bridal shop. Boss Lu, nandito kayo. Ano pa niyong kailangan? Sabihin niyo na. Tulungan yung asawa ko na pumili ng ilang wedding gown at saka i-makeover niyo siya. Walang problema. Samahan ko po kayo pumili. Sige, tutulungan ka din namin ni Xiao Xiao pumili. Wow! Mommy, ang ganda mo. Maganda ba?
Napakaganda. Huwag mo namang madali, Boss Lou. Mas gaganda pa siya maya-maya. Nandito ng bride. Mami, isa ka ba ang Diyosa mula sa langit? Bakit ba ang ganda-ganda mo? Ikaw naman, binibiro mo pa ako. Babayaran ko. Lahat ng sinukat niya, bibilin ko. Luyan, noon sa bundok, kasama ko si Xiao Xiao. Walang inintindi. Masaya ko noon, pero parang may kulang. Ngayon, naintindihan ko na. Anong naiintindihan mo? Kahit hindi sabihin ni Xiao Xiao, alam ko rin, madalas siyang tumitig sa gentleman na yon. Minsan tinatanong niya ako kung bakit ang ibang bata may tatay. Pero siya, wala. Lumaki ako ng ensayo at nakalaban ng marami. Akala ko, ang seguridad ng binigay ko ay sapat. Hindi ko inaakalang, iyon din naging tanikalan niya. Salamat sa iyo, Luyan, dahil sa pagdating mo, nagkaroon si Xiao Xiao ng kumpletong pagkabata. Ako may kasalanan sa'yo. Kung mas maaga ko kayo nakita, wala na sana kayo sa bundok at nagtitiis. Hindi naman. Araw-araw akong nagigising kapag gusto akong magising. Kasama ko si Xiao Xiao para manggulo sa mga kunyo ang inalaga ng master. Palimnimis lang inihaw at ang sarap talaga. At yung mga Xuanzhou at Peach sa likod ng Wujishan, napakasarap din. Tuwing umakyat kami, ang dami naming dalawa pa uwi. Dadalhin kita roon. Masama to, Xiaoyan. Umuwi kayo agad. May nangyari sa ate mo. Ano? Nandito na kami. Anong nangyari? Kuya! Tingnan mo! Yang si Chuxing, hayop! Nangilawa siya! Kinain niya pagkain ng ate ko! Tapos ginamit pa ang pera ng ate ko para sustentuhan ang kape! Karapat-dapat mo siya! Alam ba to ng ate? Pinakita ko na sa kanya. Sabi niya sa akin, nagkikialam daw ako. Noong araw, nagpakababa siya para kay Chuching. Halos putulan ang relasyon natin. Nakalimutan mo na? Ilang taon na silang kasal. Pero wala pa ring anak. Nagpatingin na sila sa ospital at hindi rin niya kasalanan yun. Pero sa labas, siya pa nagsasabi siya ang baog. Hindi ko alam anong gayong pinainom sa kanya ni Chuching. Hindi ko inaakala naging tanga si ate sa pag-ibig. Kung nalaman ko lang noon, hindi ko na sana siya pinabalik sa Lu family. Hinayaan ko na sana siya magukay na ligaw na gulo na ilang taon. Pagka natauhan pa siya. Hindi mo rin alam. Si Chuxing, may sakit sa pag-iisip. 2 taon na siyang nagpapagamot. Baka nga, yung 2 sugat ni ate, siya ang gumawa. Ma, hindi ibig sabihin ni ate na nakikialam ka. Malaki ang posibilidad na nasa panganib siya ngayon. Sasamahan kita. Kuya, hintayin mo ako! Chuching! Buksan mo ang pinto! Bakit walang nagbubukas? Sa taas, parang may maingay. Chuching! Buksan mo ang pinto! Direkta ko lang babasagin. Luyan, Xiaoyi, bakit kayo nandito? Nasa si ate! Tulog ang ate mo. Bayaw, may kailangan ako itanong kay ate. Pwede mo ba siyang tawagin? Mababa ang tulog ng ate mo. Pag nagising mo siya ngayon, baka di na makakatulog buong gabi. Kung may importante, bukas niyo na sabihin. Anong sinabi mo? Ate! Luyan, Ate! Ate! Nanglulusob kayo sa pribadong bahay. Ate! Ayos ka lang ba? Gumising ka! Tingnan mo ako! Ate! Chuching, gusto mo ba talaga mamatay ah? Luyan, itigil mo na. Kapag masidihin mo pa, mamamatay siya. Kapag may mangyari sa ate ko, maganda ang pamilya niyong Chu. Ililibing ko kayo ng sabay.
Ma? Nandito si Mama. Nandito si Mama. Kung may sama ka ng loob, sabihin mo sa akin. Ate, ayos ka lang ba? Bumaba ng lagnat. Sa mga araw na to, magpahinga ka lang ng maayos. Ma, si Shusha ay isang hayop. Sinaktan niya ako. Alam ni Mama. Alam ni Mama lahat. Ang na bata. Bakit di mo sinabi agad? Sa panahong ito, paano mo kinaya mag-isa? Ate, huwag ka na malungkot. Pupuntahan kong lalaking yon. Haharapin ko siya. Papaluhurin ko siya para makaganti ka. Xiaoye, matagal nang patay ang puso ko. Akala ko noon, kapag mas naging mabait ako sa kanya, babalik pa rin siya. Pero nakalimutan ko. Ang hayop ko ng puso. Ate, bakit di mo sinabi sa amin? Paano ko sasabihin? Nagkakahiya. Noon ako pang nangulit, naipakasal ako sa kanya. At anong nangyari? Isang taon pa lang kasal kami. Unti-unting hindi na siya umuwi. Hanggang sa huli, simulan niya akong pugbugin. Hahanapin ko siya. Ayan. Ngayon, ako mismo magpaparusa sa kanya. Pero, yun nangyari kagabi. Pinapaalala sa akin na si Shosho noon, nahulaan niya. Sabi niya, sa huli, itataboy ko ng asawa ko at na isang masamang babae hanggang sa mamatay akong gutom sa lansangan. Yung bid documents ko, yung aksidente sa kotse, halos magkatugma lahat. Mula noon hanggang ngayon, isa lang din tawag yung masamang babae. Ibig sabihin ba, ang kinahumalingan ni Chushing ay si Kenshishi? Ma, nasan si Xiao Xiao? Madali ang tugin ng bata. Natutulog siya doon. Gigisingin ko siya. Xiao Xiao, si Mama at Daddy, at nandito rin si Auntie at Lola. May ilang bagay kami gusto itanong sa'yo. Xiao Xiao, dati, sinabi mo kay Daddy, may isang masamang babae na makakasama kay Daddy at sa pamilya niya. Yung masamang babaeng tinutukoy mo, si Kinshishi ba yun? Oo, Daddy. Kung hindi dahil kay Mommy, maluloko ka na sana niya. Xiao Xiao, dati sinabi mo, ako daw itataboy ng masamang babae at ng asawa ko. Yung masamang babae na yon, si Kenshishi rin ba? Kasabot siya ni Kenshishi. Ang pangalan ba Chushing? Mukhang hindi. Parang kilala niya si Mommy. Mommy, sa taong nakita ko, Para sa ng singgon na merong secret grandmaster. Xiao Xiao, ang ibig mong sabihin, ng kasabot ni Kenshishi, ay marikas ko natin sa isang sekta? At siya'y pupunta para sa'yo. Tama ba, Xiao Xiao? Dati ba nagbasa ka ng kapalaran para kay Tita Ning at kay Tito Xiaoye nang sila lang? parang hindi, Mommy. Nung huli akong pumunta sa palasyo ni Yanjun para kunin kaluluwa ni Lolo, pagbuli ko, masyado akong napagod. Ngayon, hindi na po pwedeng basta-basta magbasa ng kapalaran. Kung ganon, bakit naman alam lang iniisip mo? Anyway, sa totoo lang, may isang bagay ako na hindi sinasabi sa'yo. Ano yun? Naririnig ko ang iniisip ni Xiao Xiao. Imposible. Ako at si Xiao Xiao may koneksyon ng mga kaluluwa kaya kami nakakapag-usap sa isip. Paano mo maririnig yun? Anyway, sa totoo lang, narinig din namin lahat. Ano? Kayong lahat, narinig ang iniisip ni Xiao Xiao, hindi ako naniniwala. Luyan, sabihin mo nga, ano iniisip ni Xiao Xiao ngayon? Baby, Ngayong tanghali, ano gusto mong kainin? hipon at lobster. Pwede. At malaking hita ng manok. Walang problema. At saka ice cream. Hindi pwede. Nakakasama yun sa katawan pag sobra. Mommy, si Daddy at Lola, totoo lang iniisip ko. Ibig sabihin, sa harap ninyong dalawa, wala na kaming sikreto? Pero may pera ka naman. Ang pamilya Lu, marami pang pera. Hindi mo mauubos hanggat pagtanda. Sabi ni Xiao Xiao, kilala ka ng tao nasa likod ni Kenshishi. Ang token hawak ni Kenshishi ng Wujishan, check na galing sa taong yon. Ang taong yon, check mo lang sa Wujishan. Kung hindi niya malalaman tungkol sa token na yon, kailangan kong mag-isip kung paano ko siya mahuli. May naisip akong paraan. Bakit hindi tayo kasal sa loob ng 3 araw?
Kung ang gusto nila sa huli ay ipakasal si Kinshishi sa akin, tsak nakikilo sila sa araw ng kasal. Kung sakaling target ni Kenshishi ay ikaw. Pero yung tong yun, maaaring hindi yun ang pakay. Alam na natin sa Wujishan na si Xiaoxiao ay muling pagkataon na between Ziwei, may napakabirang espiritu na ugat. Para sa mga nagkakakultiba, isang napakalaking tukso ito. Kung papakasalan ka ni Kenshishi, mamamatay ako. Kapag namatay ako, wala lang magpapaprotekta kay Xiaoxiao. Ito rin dahilan kung bakit ako nananatili sa Wujishan sa loob ng maraming taon. Kung talagang ganito ang sitwasyon, ang tunay ng pake ng taong yun, ay si Xiaoxiao. Ang ganda, para kang diwata. Ang damit at bukat palamuti. Sobrang komplikado, ang bigat-bigat sa ulo ko. Itong lahat ay bagay ng proseso ng kasal. Nandito ka na. Ang ganda mo. May kailangan pa akong gawin. Mag-usap muna kayong dalawa, ha? Halikan mo ako. Hindi pwede. Sabi ng makeup artist, masisirang lipstick ko. Sabi ko na nga ba? Sa labas, kung saan paghahanda. Kung hindi dahil kay Kinshishi at sa tao yon, dapat ikaw ang mapapakasal ko ngayon. Kung ganun, pag nauling masama, magpakasal tayo ulit. Nandiyan ang pamilya Kin, pero hindi pa nakikita si Kinshishi. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Xiaoxiao. Magpahinga ka muna dito. Mamaya, papadalan kita ng pagkain. Kinshishi. Ikakasalan sila agad. Anong susunod? Nais ko na sa iba. Unahin mo muna pag-divert sa atensyon ng pamilya Lu. Hintayin lang na masolo si Jiang Xiaoxiao. Hindi ba sabi mo, hindi ordinaryong tao sina Xiaoxiao at si Jiang Hanyue? Huwag kang mag-alala. May nahanap akong kayang tumalo sa kanila. Si Xiaoxiao ay bata pa lang. Bakit gusto mo siyang hulihin? Ano bang alam mo? Sa katawan niya, may napakabihirang espiritual na ugat. Kapag nakuha ko yon, ako ang susunod na aakyat sa mas mataas na mundo. Ay ang pamilya Lu. Problema mo na yan. Unahin mo muna yung nasa labas. At ikaw naman, nandito siya sa kwartong ito. Nahulog siya sa bitag. Mami, huwag ka nang kumain. May nangyari kay Tani. Ano nangyari kay Luyan? Hanyue, hinanap namin siya sa lahat ng sulok. Pero wala si Ayan. Nasaan si Kenshishi? Si Kenshishi at Zuhao-chan, nakasabuatan silang dalawa. Baka may gagawin silang masama kay Ayan. Xiaoxiao, kaya mo bang maramdaman ang presensya ng daddy mo? Mami, hindi ko alam kung bakit. Ngayong araw, sobrang hilo ko. Hindi ko maramdaman si Daddy. Ang liit ng hotel na ito. Naghahanap ng mga tauhan natin sa kwarto. Pero hindi pa rin makita si kuya. Maganda pa rin. Maghiwalay tayo sa paghahanap. Bantayan si Xiaoxiao. Luyan, huwag kang magkamaling mapahamak. Hintayin mo ako! Bababa din ako! Xiao Xiao, huwag kang tatakbo kung saan-saan! Naiintindihan mo? Hanyue! Xiaoye! Ha? Daddy? Mamatay ka! Luyan! Luyan, kumusta ka? Si Kinshishi. Tumakas silang dalawa. Bantayan si Xiao Xiao. Tama nga pala, nasaan si Xiaoxiao? Xiaoye, hindi ba kaya magkasama kayo? Nasaan na siya? Mami, tulungan mo ako. Masama ito, nasa pangalan si Xiaoxiao.
Wooji? Bakit may napakalakas na barrier dito? Ang antas ng kapangyarihan ng taong ito, hindi ko kailangang kapantay kita. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo dyan, Han Yue. Ang barrier na ito ay ginawa para labanan ka. Kinshishi, ikaw nga may pakanan nito. Tukunsa mo pa si Zhou Chan. Ngayon mo palang nalaman? Huli na, kung hindi ka nakialam, ang plano ko ay matagal na nagtagumpay. Kapag nawala ka, wala namang kakahalang sa akin. Gawin mo na! Yeah. Si Xiao Xiao, ang ginagawa mo sa anak ko. Gusto mong magkita ng anak mo? Kapag patay ka na, magkikita rin kayo. Mami, nasaan ka? Hindi ko magamit ang kapangyarihan ko. Ang lamig dito. Natatakot ako. Mami, bilisan mo. Si Xiao Xiao, nasa loob. Ano pang hinihintay mo? Kumilos ka. Ang batang iyon ay reinkarnasyon ng Bituing Ziwei. May koneksyon ng kaluluwa nila. Kapag pinatay mo siya, malaking kapahamakan ang darating. Huwag kang maniwala dyan. Kung may mangyari, akong mananagot. Hindi siya pwedeng mamatay. Bakit? Dahil siya at ang spirit root sa loob ay magkaugnay. Mawawasak ang spirit root ng bata. Itali siya. Xiao Xiao! Xiao Xiao! Kumising ka! Andito na si Mami! Xiao Xiao! Mami! Xiao Xiao, may ginawa ba sila sa'yo? Wala, Mami. Ayos lang ako. Hindi ko magamit ang kapangyarihan ko. Xiao Xiao, huwag kang matakot. Ilalabas kita ngayon din. Ang lugar na ito, may sleeping gas din. Anyway, Xiao Xiao, hintayin niyo ako. Huwag mo nang sayahan ang lakas mo. Hindi nagagaling kapangyarihan mo. Jiang Han Yue, hindi ko inaakalang ikaw pala talaga ang babang hinahanap ni Louie ng 5 taon. Kung hindi ka lumabas noon, hindi ka makalabas ngayon. Kailangan mo talagang lumabas sa mismong sandalang malapit ng matagumpay ang plano ko. Di mo dapat kitang patayin, Hinshishi. Talagang wala kang konsensya. Isang trader na walang utang na loob. Napakabuti ng pamilya Lu sa'yo. Pero gusto mo silang patayin? Mabuti sa akin. Hindi. Ginawa nila ngayon para ipakita ang kaibangan nila. Kung hindi dahil sa kanila na ay pautangin ang pamilya Kin, bakit nababagal ang pamilya namin? Noon, sumasikat ang pamilya Kin at ang gene modification technology ay isang hakbang na lang sa tagumpay. Mr. Luo, may magandang balita ako. Ang gene modification technology ko, malapit na magtagumpay. Mr. Kin, makinig ka sa akin. Hinto mo na yan. Ang ginagawa mong pagbago ng genes ng isang sanggol habang nasa sinapupunan, labag yan sa batas. Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang maaaring idulot nito sa lipunan kapag nagtagumpay? Anong problema? Ginagawa ko ito para sa kapakanan nila. Sino bang ayaw na matalino ang cute nilang anak? Mr. Luo, huwag kang mag-alala. Hindi ko ito pagkakalat. Karapatan ito na mayayaman. Pinibigyan ko lang sila ng mas maraming pagpipilian. Alam mo naman, para sa research na ito, halos lahat ng yaman ng pamilya Kin ay ginastos. Isa na lang ang kulang sa tagumpay. Pahiramin mo ako, kapag nagtagumpay, bibigyan kita ng shares. Ang mundong ito ay may balanse. Sino man ang subok na sirain ay paparusahan. Umalis ka na, hindi ako magpapautang. Luciay, akala ko pa naman magkaibigan tayo. Sa dami ng tao na pinagsamahan natin. Lu, pamilyang may kasalanan. Kung pinautang na ni Lucio ang ama ko, hindi sana siya nagpakamatay dahil sa depresyon. Utangin ng pamilya, Lu. Kaya, yan ang dahilan kung bakit mo kinamuhian ang pamilya Lu. Luyan, bakit ka nandito? Kapag nagkuhan lang kapangyarihan ko, kukunin na si Xiao Xiao. Umalis ka na rito. Anyway, ako ang asawa mo at ako ang ama ni Xiao Xiao. Kung mamatay ko kasama mo, hindi ko yun pagsisisihan. Tanga ka talaga. Kinshishi, alam ko talagang mali ang pagkakaalala ng pamilya Lu sa'yo. Ito man tinatawag mong katotohanan. Alam mo ba ang ginagawa mong ito ay labag sa batas? Kasalanan to ng ama mo. Anong mali sa kanya? Gusto nga niya magsuyo ng bagong teknolohiya. Anong mali doon? Kung pinahiram mo lang sana siya ng pera noon, hindi sana siya namatay. Pero mali pa rin ginawa niya. Kahit pinapahiram pa siya ng pera ng Lu family, pagkalipas ng 5 taon, ganun pa rin pagdadaanan niya. Tumahimik ka. Luyan, alam mo ba kung anong gusto ko? Kahit anong gusto mo,
May ibibigay ko sa'yo. Mag-ingat ka sa kutsilyo mo, baka makasakit ka. Kapag nangyari yan, wala kang makukuha. At sisiguraduhin ko mawala ang Kin family sa Aisha. Bakit ka nang panay mo ng sinasabi mo? Ano ba talagang gusto mo? Paano kung ganito? Putulin mo muna ang mga binti mo para makita kung seryoso ka ba talaga. Payag ka ba? Loyan! Huwag kang makinig sa kanya! Tumahimik ka. Hindi ka pwedeng magsalita. Ang asawa mo o ang anak mo. Pumili ka ng isa, Mr. Lu. Huwag kang matakot, Xiao Xiao. Nandito na si Mami. Akong bahala sa'yo. Mami, huwag mong pakinggan ng masamang tao. Hindi ako natatakot sa kanya. Teka! Pakawalan nyo na silang dalawa. Umalis ka na. Nandito ng pera. Pakawalan mo ng asawa at anak ko. Ano pa bang magagawa mo? Ang asawa ni Mr. Lu ay makapangyarihan. At ang anak niya ay reinkarnasyon ng bituing Ziwei. Kahit alin sa kanilang dalawa ang makukuha ko, makakapagbigay ito na lakas sa akin. Kaya mo bang pumili sa kanila, Mr. Lu? Pumili ka. Kung hindi ka makakapili sa kanila, hindi bale. Tutulungan kitang pumili. Payo ko lang sa'yo, Mr. Lu. Mas mabuti pang piliin mo na ang asawa mo. Kung tutusin, maganda at bata pa naman siya. Kung pipiliin mo siya, magkakaanak pa kayo ng asawa mo. Pag pinili mo ang bata, mawawala sa iyong lahat. Ano bang kondisyon mo? Pero mano kahit ano, may ibibigay ko sa'yo. Kaya kong palampasin to. Pero, kailangan mo buksan ang puso niya. Kumpara sa ibang tao, mas nakakatakot kapag kapamilya mo ang nanakit sa'yo. Ang kapangyarihan ay mas magiging malinis para sa akin. Hindi ka makapili? Sige, pagsabayin ko na lang sila. Oh! Xiao Xiao, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Mami. Luyan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi ka ba nasaktan? Sige, umalis muna kayo. Walang makakaalis! Oh! Luyan! Luyan, huwag kang mag-alala. Ayos ka lang. Hindi ko hayang mangyari sa'yo. Daddy, huwag kang mamatay. Medyo inaantok lang si Daddy. Luyan, hindi pa tayo nakasal. Kung mamamatay ka, mamamatay din ako. Huwag kang mag-alala. Gusto ko mabuhay kasama ka. Luyan! Han Yue, magpahinga ka muna. Ako muna mag-aalaga sa kanya. Ayos lang ako, ma. Hindi pa ako pagod. Natatakot ako kapag gumising si Ayan at hindi niya akong makita. Baka mag-alala siya. Ayan? Ayan, gising ka na? Kapag namatay ako, mapupunta ako sa underworld. Baka hindi mo ako mahanap. Ayan, ang tanga-tanga mo talaga. Alam mo bang taos puso kong nag-alala sa'yo? Salamat sa pag-aalala mo sa akin. Paano mo ko mababayaran? Sasamahan kita sa habang buhay. Yun ang babayad ko sa'yo. Hindi na tayo maghihiwalay.